this decides who wins the series. Ito na talaga yun dahil ito na rin ang pinakahuling laro. Quite literally, the last game of week number 5. Happy Sunday sa lahat ng mga viewers natin ngayon ng MPL Philippines. Tatanggalin na agad yung Baksha on the side of Onyx Philippines at for Team Falcons. Tatanggalin nila yung Fanny at pati rin yung Zushin na mukhang hindi na mabubuksan sa sering ito. Uy, meron akong theory na baka magkapalitan ng Harley Suyo dito. Unless iban siya. Okay, so sa Marcel being banned, I have a feeling na Suyo yung gustong kunin ng Onyx Philippines dito instead of the Harley. So what will happen is they will ban Freya, third ban, para dito sa Onyx. Parang yun din yung naging problema dun sa first game. Meron din chance na Uranus. So if this is a Freya third ban sa Onyx, ang first pick ng Falcons is either Harley or Uranus. Oy, Feeling ko. alam mo, at this point, Wolf, hindi na ako magugulat kung ma-first pick yung Uranus. Kung babalikan natin yung first series natin Sa ngayong AV araw, Red. I think nabanggit mo yun, Santi. Uranus wins games eh. Kung nakakanino yung Uranus kanina, yun yung nakakakuha ng Ona Lab. Ayun no. And still, so far, lahat ng Uranus games today, panalo. Kasi Panalo. game 1 with Flap. Tama. Tapos ito may ban dun sa carry. So parang yun talaga. Okay, yung first pick dito, nafe-feel ko. Lalo na pag ban yung Freya. Tapos, meron ding trump card. Merong random na may kakaibang rotate dito na baka i-first pick yung Harley or Suyu. Pero syempre, Harley, Suyo, or Yura. yun yung Okay. na-foresee ko dito. Especially with the Freya na being banned, ang pwede din na priority dun sa kabila naman is the Valentina. So, especially dahil sobrang nagkakapalitan yung mga teams. Tingin ko, hindi na ata Valentina yung flavor of today. Tingin ko talaga Yura. Yura, first Yura. pick, or Suyu. Let's see kung ano nga ba. Ganun balasa eh. Tsaka ang ganda rin kasi ng Yura at this point na pwede rin siyang i-flex sa jungle. Yes. Oo, yun. Yung possibility nga na ilagay siya doon. And nakita na natin, nagamit na to ni Kyle. Diba? Kyle. So, Yura first pick is not bad. Kali. Wow. Okay. Ginawa na to kanina ng Onyx and nasagot lang din nila to. Ano? Pero siguro hindi nila in-expect na magzizet yan si Prince para mag-aggressive. So I think I get the idea. Pero yung Onyx, if they are smart about this, Yura plus Harley, Yura plus Suyo talaga. Yura Feeling ko- Suyo or Yura Harley. Pero mas Yeah. better si Suyo. Feeling ko Yura Suyo. Kasi kita mo na Kalea yung katapat. So hindi siya yung tipong Hilda Khalid show na manggugulong jungle mo. Yes. So makakahinga ka sa jungle. Tapos kapag nag-Harley ka kasi na priority, although maganda naman para sa Onyx, ang nagiging downside nun is hindi ka na makakapag-Harith. Parang nalilimit yung content of Dahil naka-magic ka na. Naka-magic ka na. Parang the only excuse na makapag-magic kayo would be if you do draft a Kaja. Pero looks like they're gonna go for the Valentina instead kasabayan ng isang Suyu. Feeling ko, Yura na to. Ibig sabihin, hindi na rin pwede magsora ang Falcons dito. Oo, so Yura na rin talaga. May pagsabayan na rin sila. Kung magsoro man dito yung Onyx PH, okay lang. Pero, Yep. ako curious ako, ano kaya ang combo nila kay Kalea? Kalea. Parang isipin mo yun, kunin ko na ba ngayon kasi mababa niyan for sure? O kaya i-prioritize ko ba yung hero ni Kyle? Kasi ang problema dyan, pwedeng maubusan si Ubusan. Kyle. May last 2 bans Like pa. Harley, for example, pwede manakaw siya, pati yung Leomord. So, Harley Yura ata. oo. Harith plus yung... Wow, Phobius. Sobrang iba nung naging takbo ng draft natin. Parang wala tayong napanood na game 1 at game 2. Oo. Parang reset to. Reset talaga to. Parang may kinuha silang ibang pahina ng folder Oo, nila nga ng mga draft. And they went in for... Ang maganda lang naman sa pag sinabay yung Phobius at Harith, you limit yung counters kuno Exactly. sa Harith na ito. Tinanggal mo na. Tapos parang you render this Valentina useless sa kabila ng Onyx. Kasi although makakopya ka ng Kalea Ultimate, wala kang direct na damage. Etong Harith, makakapiglas sa isang Valentina. Kalea naturally hindi mapapatay ng Valentina. And Phobius also hindi mapapatay. So bumalik pa rin ang Uranus dito sa Onyx. So far, honestly, mas feel ko dito yung draft ng Onyx. Pero yung Falcons, parang may mastery dito sa lineup na to. Flap with the Phobius. At syempre, itong Harith na overall ay malakas din talaga sa ating metagame. Now, Onyx, exposed ang Falcons dun sa mga jungle pickup. So, I think you ban Leomord kung ikaw ay Falcons. Physical. And there is a world na Fredrin na ibaban mo din. Kasi parang yun din yung, parang pag nakapag Fredrin pa tong side ng Falcons, lalong walang mapapatay si Prince. Oo nga naman, no?
As of now, medyo kulang din talaga sa damage per second ang side naman ng Onyx Philippines. They're still looking for yung damage after ng burst. Burst damage parang nandyan eh. You have the physical burst coming in from the Suyu, the magical burst coming in from this Valentina. Pero parang wala yung mayat-maya kang bibigyan mula sa side ng Onyx Philippines. And as you said, Leo Mord, tinanggal na dito ng Onyx. Wala pa kasing jungler yung Team Falcons. Fred rin, pwedeng iban din dito ng Onyx kung sakaling concerned sila dun sa damage, dun sa pagkunat dito sa last pick. But of course, yung Gatot-Kacha na pinang-counter ng Falcons mismo. Value in me. And there it is. The Fredrin indeed. Potential high loss din naman para sa Falcons kung sakali. On point O kaya mga padang. prediction mo, sir, ha? On point, ha? Ang ganda rin kasi pag imagine mo rin, pag Oni kasi isipin mo na ano yung kaya patay ni Friends. Yun Parang lang yung ganun gusto lang mong din eh. i-force na Gusto mo na i-force eh. May There's iba pa the bang highest natitira impact. kay Kyle na mahirap patayin? Oy. Lancelot perhaps. Hoy, oo nga pala. May Lancelot pa nga pala to si Team Falcons, no? So Onyx, kukuha pa sila ng Rome this time para dun sa Kalea. Tingin ko Hilda or actually Batang really is good para dito sa Onyx. Tingin ko pwede nilang piliin yan. I was thinking of heroes na pwedeng magpahirap sa isang Phoebus, yung tipong naglalatag ng mga damage. So, Yung talagang pe-penetrate. Need nila ng pang ano rin eh. Ng pang, O kaya yung displacement. Katja? Siguro? Parang historically kasi ang talagang pumipigil sa Phoebus yung mga kaya kang tanggalin sa pwesto the moment na lumapag kami ng Bruno Demonic is Force. still an option. Yeah. Pero Claude, ang pinili nila, okay? Yeah. Okay. So that will give Falcons na maraming options dito para sa kanilang jungler. So yung feel ko din dito yung Lancelot honestly para sa Falcons. Hindi naman ako magulat kung yan ang kanilang pipiliin. But the Gwyn, lalo kasi na-pick yung Claude. So baka mag-Gwynverse na kasi na silang physical Walang damage. physical, oo. Kasi nakaharit na sila. So medyo ipit. Do we go Lancelot Farsa? Rico Lancelot and Farsa really good. Siguro another option is Lunox o Farsa. Okay. Lancelot na ni Kyle to. Oo. I-comfort mo na when in doubt. Wala Lock nang in the ibang blade. physical eh, no? Wala nang makitang ibang physical na magko-compensate dun sa lack ng physical damage. Win pa rin. Phoebus. Phoebus na lang yung Focus na lang ang asa nila sa physical damage. Onyx. Dahil the Guinevere yung pinik dito, pwede na sila mag-catch hero para kay Brusco. Maganda rin naman kasi talaga kasi dalawa yung pang-force mo ng Purify eh. May Kalea ka, may Queen, tapos may ilang ka, and this gives space for Super Marco. Just go for the Khalid para dun sa Farsa. I believe ang ganda nung bans dito ng Onyx dun sa second phase. Nakuha nila yung Claude. Very standard draft. Ako, I've never been a fan of Queen Harith. Sa lahat ng Queen Harith na napredict ko, lahat yung natalo. Oy. Tapos statistically speaking, lahat ng mga may Yura, panalo. Ngayong araw na to. Parang drafting-wise, ayon sa history, lamang ang Onyx kung magbe-base tayo dun sa mga pangyayari. Ganun na nga, Santi. Well, titignan natin kung history nga pa ang mananaig o yung bagong ipapakita dito ng Team Falcons as we head on to game number 3. The last game of week number 5. Magtatapat ang ating second seed and third seed vying for that number 2 spot. Hindi pa rin mahahawakan ng Team Liquid Philippines but they are inching closer towards that playoff stream. Dalawa sa mga malapit sa taas ang magtutunggali dito sa ating game number 3. And excited ako makita mga pare ko'y paano nga ba i-execute ito ng Team Falcons. Ang maganda sa kanila, napakarami nilang stun. Phoebus plus Guinevere, classic combo rin yan. Kasi nga naman, meron kang maraming ways para makakuha ng knock-up. Then pag sinabay mo pa dito yung Kalea, ang dami mong pang-control. So, kung merong win condition dito yung Falcons, nasa hero nila mismo. Overload Onyx with stuns. And magkakaroon sila ng magandang time dito sa laban natin. 3 Purifies ang pinick up ng Onyx Philippines dito. So kanya-kanya na lang ng burn yung gagawin ng Falcons. Kailangan alam nila kung kailan may Fury, kailan wala. Pero sa early game pa lang, nabibigyan na kagad ng pokes itong si Ogwen and nakaw kagad ng Rakursa. Oy! Oy! Napakaagang bakbakan.
pero wala pa namang mabibigyan. Grabe! Grabe, nakaamba. Yung tapang ng both teams dito, no? Naipagsabayan din talaga sila. Ganun nata yung gusto mangyari ng Onyx dun sa game 1. Oo, ganon. Pero Yun nagkamali yung- sila ng reaction. Yun yung mali nilang na-pull off kanina. Ngayon, lesson learned. Lesson learned. Lesson learned, no? Wag na natin pilitin pa ng sobra-sobra. And sa Sabi ngayon, no? ni Lish, Grabe, hanggang dito sa loob ng jungle. Uy, pinasok nila si Flap at pinaalis lamang kay Kirk na ata napunta yung green camp na yun. Pero maagang aksyon, wala pa rin naman bumabagsak as we head on towards the 1 minute 30 mark. At talagang grabe lang magpokan dito in the mid lane. Kyle going in for that space. Ano nga ito pangalan? Spatial migration. Spatial migration. Kasi space escape din kasi yung isa eh. sa Harley. In Onyx Philippines, as of now, mauuna sila sa Turtle. Wala pa naman dito yung Violet Requiem. So, kailangan nila dito talagang i-delay si Kyle. And as of the moment, nagagawa naman ng Onyx PH to. And ngayon, si King Kong, makikita mo kagad yung gap pagdating sa level. Level 3 lang itong si Kyle. Nag-ret. Oh, wala nag-ret 3. I wonder kung sino nakakuha nun. But this will mean na ang Onyx ay magkakaroon ng magandang balasa dito sa ating first Turtle. And ang mga condition, Kyle forced na kumuha ng kanyang purple. Mamamatahan ni Brusco. So, 3 Turtle na to sa Onyx. Oo. Pero tingnan natin yung aabot ha. Posible pa dahil nga naipagsayawan dito si Kirk. May talon, pero makukuha pa rin ni King Kong yung retribute. Uy! Napakaganda Violet Requiem! Tatlo ang nauli. Sa inyo na yung pagong. Sa amin na yung mga kills. Apat kapalit ng isang pagong. Falcons winning that exchange. It's a disaster! Wobi, it's a disaster para sa Onyx! Magsawag na ng ambulansya, pare. But not for Kyle. Siya yung hinigit nitong si Brusco, pero na-activate pa niya yung Violet Requiem. At syempre, big props din kay Flap, nalapag na rin kasi yung Dark Wave. Kaya yung Violet Requiem, sumurbol talaga. And what a combo for the first Turtle fight. Nakakuha man ang pagong ng Onyx Philippines. Maliit lang naman ang kalamangan na makukuha ng Team Falcons mula sa 4-0 my exchange. God. 700 gold din ang hawak ng Team Falcons ngayon. But that is a big momentum swing para sa Team Falcons. Sobrang laking pagkakamali doon ng Onyx Philippines. Hindi nila in-expect na pili ko nga, re-retry lang si Kyle eh. Pero dahil nakuha na, hindi, go na natin to. Pero kung ikaw yung Onyx, dinesign mo rin yun eh. Para nagbe-bait ka talaga kasi sobrang tagal mong hinahawakan yung Turtle at alam mong gusto nga pumunta doon ni Kyle. But in the end, the better stuns or the more stuns you have, more chances of winning. At ang Onyx, naapat sila ng ganun-ganun lang after playing perfectly. Sa unang mga minuto ng laban, biglang na disaster at ngayon lamang pa ng 500. Etong si Kyle kay King Kong. And maaga at ang concentrated energy. Bago mag 4 minutes, may first item na si Haji. And this is crucial, especially for those self-healing heroes na nagmumula dito sa Onyx Philippines. Saktong-sakto yan. Kasi you are up against a Uranus at pati na rin dito si Super Prince. Kakaiba yung ginagawa dito ng Team Falcons sa ngayon. Talagang nakuha nila kagad yung kalamangan na secure na ng Onyx Philippines kanina. And now, in this turtle fight, for sure, magkakaroon ng adjustment yung Onyx PH. Oo, kailangan talaga ng adjustment. Dahil sa pangalawang pagong na ito, ay mukhang Team Falcons ang mauuna. So, chance naman ng Onyx Philippines na sila ang gumawa ng play habang nangyayari ito. Pero ngayon ay may bibigyan na sila dahil nga may isang natira. Yun yung combo na gagawin. Tsunami Slam, Energy Airstrike, Violet Requiem. Lahat ay ibinubuhos. Walang pagtitipid na manggagaling sa Team Falcons. At wala na talagang gisingan. Oo, wala. Talaga na change na rin. Nakita mo din na ba, every time na may mahuhuli sa Onyx, wala talaga. Ilista mo na. Dire-diretso yung stunts. At meron din mga prompts para sa Falcons na i-go yung turtle na yun. Kasi nakita nila, nasa top si Uranus, nasa gitna doon si Valentina, nag-clear. Walang chance na kumontes yung Onyx. Alam nilang nang sasayko lang si Brusco. Kaya naman, pinagbigyan talaga nila si Brusco. Ginamitan agad ng ultimate at nakakuha pa sila ng extra kill on top of the free turtle. At grabe yung pagsakay sa trip if you're Team Falcons. Onyx still looking for their first kill of the game. Medyo nahihirapan na sila at lumalaki na rin ang gold lead ng Team Falcons as we enter the 5-minute mark. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang hindi na bumili si King Kong ng maagang Sky Piercer. Pumunta siya sa isang route ng suyo na tinapos na lamang niya ang Hunter Strike. Ang dami kasi, ang laki kasi talagang bagay no disastrous na yon na movements para dito sa Onyx. Tapos ngayon may Radiant Armor na si Ogwen. Wala nang madaling target para sa kanila. Nalagpasan ng Falcons yung crucial na opening at ngayon yung early game comp nila na maraming stuns magiging problema na para sa Onyx. You can only purify so much if you're Onyx.
And sa ngayon, may pressure na ibinibigay ang Team Falcons on the bottom lane. May mahuhuli dito sa may bandang itaas. Pero immune naman. Feather Dare Strike, binitawan na rin dito ni Haji. Oy, may isa pa. huli. Hindi pa pala sila tapos. Akala ko yun na yun, pero mukhang makakancel Oy! natin dito. Pero hindi pa rin siya makakatakas sa kamay ni Super Marco with a flicker chrono dash. Ibang klase, napaka-agresibo ng Team Falcons as we watch at si Kirk na ata ang susunod nila. Hindi naman na ata nila idadive itong Uranus underneath the turret. Pero 15 seconds bago lumabas ang uling pagaw ng laro ito, pinasok na naman, kinailangan mag-Fury at hindi na rin makakatakas pa. A purified burn and also a kill. Tapos may pagong pa na palabas. Kakaiba na yung domination na ipinapakita ng Team Falcons. Can only purify so much. Isa lang. One at a time. Pero dahil sa overloading stunts ng Falcons, walang nakakapiglas. Sabay, sobrang sakto pa yung pag-aagamit dito nila Kyle. Ang kagandahan sa ginagawa ng Falcons, hindi sila nagmimintis sa kanilang mga spells. At talagang decisive. Kapag may nagpakita, hindi magdadalawang isip. Ngayon, nalamang sila ng 3.5k na gold. 7 minutes in. Power spike nila at power spike din ng isang Harith. Napakahirap na sitwasyon to para sa Onyx. Sa ngayon, ang kailangan gawin ng Onyx, mag-survive. Pero kakayanin ba nila with the pressure mula sa Falcons? And for Team Falcons, no, yung pressure talaga nila, parang every time na nag-group up ay may conversion na nagaganap na isa. Kung hindi man Tore, ay ganitong klase ang makikita. So maaaring mabigyan dito si Flap, pero mukhang ang gagawin niya lang dito ay itatry survive yung apat na miyembro. Kakaiba! Oh, wow! Ang sustain na ipinapakita ni Flap. Apat na miyembro. Mag-isa niya lang hinarapan at hindi siya nabigyan. At grabe ka na nga doon talaga, Flap. Hindi pa rin na-burst despite the crowd control. The sustain is real para dito sa Phobos nito. Oh, wala din kasing handa para sa Onyx. Although marami silang tao doon, wala din naman. Itong si Savero, Super Prince not ready to stay in that place. At alam natin hindi rin nag-snowball itong si Suyu. So wala talagang threat. Evo Force, ang Holy Shields. Zinonat na si King Kong. Bibigyan na si Kirk. Napakasakit ang first damage na ibinibigay ngayon ng Team Falcons. Zaman Force, bibitawan na. Just trying to put pressure on the bottom lane. Mukhang mapapasabog na yung Holy Shield. Pero apat niya na magkakapit-bisig mula sa side ng Onyx Philippines para depensahan ito. Mid lane ang next target ng Team Falcons habang gumagawa ng play itong si Savero on the opposite side of the map. Oo, may trade pa rin naman na makukuha ang side ng Onyx Philippines. Still able to get that one turret sa top side. Pero sa dinami-dami na nakuha ng Falcons doon, at least kahit papano ay may nakuha ang Onyx Philippines. Ano na pang estado ng laro natin 9 minutes in? Napakadelikado. Hindi pa nila napansin. Merong minion doon sa may gitna na sumabot din yung Holy Shields. And the Lord will definitely be in the favor of Falcons. There is no chance. Hindi ko nakikita ng angulo na kaya nila pumalag dito dahil matututo lang sila kay Super Marco. Oh no! May mabibigyan ng Tsunami Slam. Kirk ang magiging target. Walang pili yan. Violet Requiem. Yun na nga yung tandem. At napakagandang kombinasyon na magmumula dito sa Falcons. At hindi na rin kinakaya pa. Oh, dito Flap. ni Brusco yung damage ng kabila. Si Flap kayang tanggapin lahat ng damage ng kabila. Ang trabaho lang ng Team Falcons ay kumuha ng objectives, bigyan ng kung sino kung pwedeng bigyan. Habang ang ginagawa lang ng Onyx Philippines ay nagiging passive. Oh, this is what I noticed sa Onyx Philippines ngayong season. Kapag nalulugi sila sa early, kanya-kanya na din talaga ng kanilang mga galawan. Kirk sumisilip doon. We did say na walang tsansa ang Onyx Philippines sa mag-contest ng Lord, pero may sumisilip pa rin at dahil doon nagkaka-bonus kills pa ang Falcons. Oo. At Kirk, umaabante na naman para magkaspasyo ang Onyx Philippines. Still looking for their first kill of the game. Lalapit na tayo sa 10 minuto at susugod na rin ang Lord dito sa may bandang gitna. Yung isang minion na nakalusot kanina, Wolf, means na walang Holy Shields na po-protekta mula sa Lord push nito for Team Falcons. So tataas ang tsansa ng Falcons na makakuha ng Tore dito sa gitna. Conceal play, coming in from Team Falcons. Naghanap sila ng pwedeng kunin. Si Bilis. King Kong papunta pa lang, pero may Purify pa naman. Feather Dare Strike, bibitawan ni Haji. Hindi na kinailangan yung flicker para nga mag-secure pa ng kill, pero ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay nila. No, mga skills, and wala na naman Purify. Pabibigyan na naman ata ni si Brusco. Bagsak ang
isang miyembro at mukhang iniisa-isa na nga ang mga miyembro dito ng Onyx Philippines. Pero trying to defend. Kapit-bisik pa rin malala. Naubos yung mga minions. And Onyx Philippines will live to see another day. Tatlong sipa na lang sana with soft moves. Pero mukhang itutuloy pa rin ng Team Falcons. Kailangan tumipensa dito ng Onyx Philippines. Sumakay sa cloud. San kaya bababa? Feather Deerset gagamitin para nga doon sa space. At tuloy ang paglipad. Team Falcons! A 2-1 victory, retaining their second seed sa pagtapos ng Week 5. Patuloy ang paglipad ng Team Falcons, Wolf. Woo! We did not like their draft sa simula. In fact, nalulugi na si Kyle doon ng isang levels. Nauna na yung Onyx dun sa first turtle, but it took just one disastrous event kung saan nakaapat ang mga miyembro ng Falcons. Tatlo yung napaangat ni Kyle with the Violet Requiem in combination with Flap. At mula noon, hindi na nakahinga ang Onyx. Para silang ginulat na nagpapanik, walang magawa kung anong-ano na lang yung ginagawang play ng Onyx. At dahil doon na-punish sila ng sobrang gandang composure ng Falcons. And look at this, the sportsmanship between Team Falcons and Onyx Philippines. Even in the Land of Dawn na naglalaban ng dalawang to ay magtotropa naman ata sa labas. For Onyx Philippines, palakpakan pa rin natin sila. They're still our number 3 seed. Still one of our M-Series champions. And still in contention patungo sa playoffs. But of course, ang panalo sa ating laban na ito ay walang iba kundi Team Falcons retaining that second slot. One of the very few times na makakita tayo na mag-work ang double magic. Nakita mo naman, napakatindi. Grabe talaga, nakita natin dito mula kay Kyle, hindi kadalasan nag-work ang Gwyn plus Harry. In fact, nung last time ko ito nakita, sobrang one-sided. Pero pinagana naman ng Falcons with the usage of their phobias. Oo. Yan, grabe din kasi si Flap dito eh. The lip bite machine. Working with the KDA machine na si Haji. Talagang may coverage kada pasok ng phobias. Ginawa ni King Kong lahat. Kinat niya yung wave para walang kasunod. Pero yung ginawa naman ni Haji, yun yung hindi nila talaga in-expect. Na-zone out sila doon, na buying enough time. Alam mo yung parang isang segundo ka lang ma-delay doon sa pagdepensa. Napakalaki agad ng impact. Falcons continue to soar high, adding another win to their streak. Odin, that is the breakthrough for you. And a breakthrough performance from none other than our birthday boy, Haji. Happy birthday. Do you hear that? Do you hear your fans? And happy birthday, Haji. Well, Haji, we know that Team Onyx Philippines is a force to be reckoned with. Can you talk to us, no? Paano yung naging preparation nyo against the Team Onyx Philippines? Sobrang pinagandaan po namin sila to the point na napuyat po talaga kami kagabi kasi alam namin talagang mahirap talaga sila kalaban. Mag-birthday ka, napuyat ka pa, no? Pero okay lang. Pero okay lang, kahit napuyat. Okay lang po, worth it naman po. Yes. And Haji, oh my gosh, ang daming bumabati sa'yo ngayon. Guys, let's greet him in 3, 2, 1. A happy birthday. 3, 2, 1. Well, Thank you guys. Haji, outside the game, how does it feel na nagagawa mo yung passion mo, no? Masaya po kasi sa same time po parang trabaho ko na rin po siya. Pero passion pa rin. Opo. And what's your birthday wish? Magtuloy po yung win streak namin. Well, wish granted. Tuloy-tuloy ang kanilang win streak, Odin. Ano pa nga bang ibang mawi-wish kundi patuloy na manalo all out sa lahat ng kanilang mga laban pa. Pero ngayon, gusto kong kausapin si Kyle. Kyle, nasagad yung match today at syempre nakapalag pa na naman ng Onyx. How does it feel na kahit umabot kayo sa Game 3 ay nabawi nyo pa rin? Masaya naman po kasi may konting adjustment lang po kami nung natalo po kami nung Game 2. So bumawi po kami nung Game 3. At talaga namang bounce back. Grabe yung game nyo, dominating talaga during that Game 3. And Kyle, kahapon
Kahapon nakausap namin si Carl TZ dito sa stage and tinanong namin kung sino ba ang gusto nila makatapat and his answer was you guys. Kasi sabi niya, kayo daw yung halos kapantay nila. What are your thoughts on that? Tingin ko tama naman po yung sinabi ni Carl eh. May pagka-similar po yung playstyle namin sa kanila eh. Kaya lagi po kami nagkakatapat sa sa mga international eh. That's right. Agree naman kami dyan. At yun din ang tinatawag natin talagang Clash of Titans kasi pareho na talaga kayo may napatunayan internationally. And Kyle, paano ba yung magiging preparation nyo sa mga upcoming matches para matuloy nyo tong ganitong win streak? Siguro yung mga kailangan lang po namin ayusin yung mga errors namin. Yung tulad nga nung game 2, may mga mga mistakes kami na dapat iwasan namin. At nagawa niyo yun sa Game 3. Alam mo, Kyle, dun sa first turtle nyo, nakahuli si Flap ng 3. Sino nagko-call doon? Wala po. Tumalon lang po ako dun sa Valen, tapos nag-purify, nag-ulti ako. Si Flap nakatingin sa akin, grabe yung connection namin. Connection. Flap, may ini-impress ka ba sa muscles mo? Ha? Ano ba? May ini-impress ka ba sa muscles mo? May? Ini-impress? Wala. Wala. Nako, Flap ikaw Pero anyway, it's now time to see who our match MVP is. Congratulations! Flap, wait lang Si Kyle daw kasi. Sorry, pre. Ano masasabi mo kay Flap? Hindi, dapat si Flap yun. Bibigay ko sa kanya yung yung MVP, pero... Sorry, Flap. Ako yung MVP. It's okay! Pero sa kanya yung highlights of the year. Highlights! Ngayon ibigay mo na sa kanya yung mic. Siya na lang mag-message, no? Thank you po sa lahat na mga sumuporta sa amin. At ingat kayo palagi and God bless. At salamat sa mga more birthdays to come. Yung next na magbe-birthday, si... Happy birthday sa inyong lahat! Siyempre sa fans ng Onyx, salamat guys. Napakadami kasing may birthday today. But once again, thank you so much, Team Falcons! You may now take your bow and take your victory walk for your another win na idadagdag sa inyong streak. Denise, talaga namang patuloy ang paglipad ng Team Falcons, especially in that Game 3. Grabe, hindi ko inakala na ganun sila magiging ganun kalakas. A happy birthday indeed. And up next for them, Team Liquid Philippines. Casters, what are your thoughts? Maraming salamat sa ating host. Alam mo naman, ang wise man once said sa Falcons, okay lang yan. Kung hindi mo mapapatamaan ng happy birthday yung isa, patamaan mo na lahat. Oo. Umat-all na. At-all. Alam mo, nung nabuhat ni Super Flames, etong si Kyle, di ba lugi na siya at nakapag-retry na sa Turtle? Sabi ni Flap, okay lang yan. Nung binalikan ko yung play, at siya yung parang MVP rin para sa akin. Kaya naman siguro nung sinabi ni Kyle na parang ibibigay niya yung MVP kay Flap, nag-gets ko kasi siya yung dahilan kung bakit napaangat yung 3 members ng Onyx na instantly makapag-violent requiem ka na kasi hindi ka na required na magpanaka pa. Meron nasa airborne na nga yung kalaban mo. That's why he eventually was able to land the 3-man Violet Requiem at nakakuha ng 100% kill participation to be the MVP of the game. I Kumbaga respect din. naaliyop na eh. Nahaliyop na to. I respect din kay Kyle kasi in-acknowledge niya yung ginawa In-acknowledge niya, alam niya eh. In-acknowledge siya. Alam niyang hindi niya magagawa yun. Kung Eto. walang flicker na upcoming Sana may slow mo dito pero makita nyo, Yan na yun agad eh. Flicker Dark Wave to, Kay coming Flap. from Flap. Kay Flap. Look at this. Look at this. Beautiful knock-up. Flicker, paangat. Bang! So, grabe. Ang sarap tignan, pare. Parang ka nag-movie marathon sa tagal ng mga stunts na makikita mo dyan. Pwede kang magkape, pwede kang magbasa ng libro. Akala natin enough yung 3 Purify eh. Dapat Purify yung mabilis. Dapat super half lang Purify. yung cooldown para magawa mong masurvive tong Oh ganitong my God. klaseng lineup. And the flicker play mula kay Super Marco tapos sabay paangat. Ayun no, na-purify niya isa pero May kasunod pa. nagsunod pa yung dami. Oh my God. Yun yung tipong pag natapos yung isa, hindi pa pala nakakasa yung requiem. Ayan eh, sasabihin ko pa lang nangyari na eh. Akala mo okay na, akala mo nakatakas ka na, pero meron pang sumusunod at paulit-ulit lang nangyayari to. Tingin ko guys, kung tatry nyo to sa RG, yung Phobius Gwyn pwede. Yung Phobius, yung Gwyn Harit, Mahirap. relax lang kayo, pawang professional lamang. Pero kung usapang Gwyn at Phobius, ayan na.
Phobius main ka ba, no, Womi? Hindi eh, Benedetta main ako. Ako yung kina-counter ng Phobius eh. Ayun lang. Doon nadali. Pero yan, it was a one-sided affair afterwards. Ang napapansin ko sa Falcons, pag nakahawak sila ng lead, para silang mas lumalaki yung aura. Para silang nagtatransform ng, alam mo yung malaking glue Oo. na Patrick skin? Yeah, Nagiging ganun sila eh. And this is a fairly quick game, 11 minutes. One of the quicker games na napanood natin. Oo. May kukumpara natin to sa napanood from Saturday's performance ng Yep. Team Liquid Philippines kung saan 11 minutes din yung average game time nila. And Twisted. I think yan yung common denominator ng top teams natin. They can end games before the 12-minute mark. Nahanapan nila ng butas yung mga kalaban nila kung saan yung perfect opportunity na tapusin. Kasi masasabi natin na itong Team Falcons, nagkaroon sila ng problema sa Game 2 kung paano tapusin eh. Lamang na lamang sila, pero hindi nila matapos yung laban. So, agad silang malamang sa huddle doon. Guys, huwag nyo na patagalin. Tapusin nyo na kagad. To think na yung first 2 minutes of the game is perfect para sa Onyx. It's parang in a snap, nawalan sila ng control. And all it took was a flicker dark wave mula kay Flap. At syempre, may Violent Requiem. At syempre, yung magandang mga ginawa pa ng ibang mga members ng Falcons. At ito, isa pang bahagi yan, napa-flicker na si Haji. Walang flicker si Haji no turtle fight na yun. Oo, tsaka bukod pa sa Requiem,